Kumusta kayong lahat? Nagte-test fire ako ngayon gamit ang Kalan de Mantika o used oil. Ito yung aking latest ngayon. Ito ang kanyang pinaka-fuel. Ang design na to, wala siyang tinatawag na overflow sa likod. For the meantime, kinalang ko lang muna ito sa gato. So, ito ang aking blower. Ang setting nito nasa number, ano pa lang yan? Number 1, 2, 3. Nasa number 3 pa lang ang setting. Okay. Babaliktarin ko lang ang camera kasi hindi ko masyadong mai-focus. Okay, so ang setting niyan, yan lang. Yan pa lang ang setting niyan. 1, 2, 3. Halos number 3 pa lang po yan. Ang design ko na to, bali, hindi na kinakailangan na ito ng overflow. Nakaganyan na siya. Wala nang overflow sa likod kasi mamimaintain na rito. Ibig sabihin, ang level na ito at saka yung dito, eksakto yan. Kaya makikita natin kung ang ating mantika ay nag-overflow na. Kasi dito makikita. Pag umapaw ito, pag napasobra tayo, ibig sabihin, ang level noon, dumadami yung mantika doon. Pag nawala na yung laman na ito, ibig sabihin, wala na rin laman yung ating chamber. So, dito ako naglalagay ng feed. Okay, so kung lalakasan natin, tingnan natin ang performance. Yan. Medyo tataasan natin ang ating blower. Ilalagay natin sa number 4. Ayan ang kanyang performance ngayon. Medyo napugak-pugak pero blue flame na may yellow pa rin. Ngayon para kung talagang gusto natin ng blue flame, bababaan lang natin yung ating setting. Ayan, ilalagay lang natin sa number ayan, number 3. Ayan, blue siya. Pag ito sinalangan natin, ito ay super lakas po. Halimbawa, ang sasalangan natin ng kawali, ganito ang mangyayari sa kanya. Medyo maliwanag lang talaga rito. So, ayan ang kanyang performance. Kung tataasan natin ang ating blower, so yan ay nasa kalahati, almost kalahati. Kakalahati na natin, lalayo ko lang. So, yan ang nangyayari. Kalahati pa lang yan. Pag itinitodo natin ang ating blower, ayan ang apoy niya. Super lakas na ito. Babaguhin ko pa yung pinakapatungan kasi masyadong malakas ito. Okay, so abangan nyo yung update. Biglang kulo agad. So, okay na ba ito sa inyo? So, hinaan natin. Masyado kasi malakas. Ilalagay lang natin sa number 3 lang. Para medyo maganda yung kanyang blue flame na blue flame yan. Babaguhin ko pa itong lagayan na ito. Kasi hindi parang nasasakal yung hangin. Pero blue flame na siya sa loob. Malakas na rin siya kahit na number number 3 lang. Okay, so yan ang kanyang nomenclature. Dito hindi tayo matatapunan ng mantika na mag-over feed tayo. Kasi makikita natin ito rito sa ating lalagyan. Wala ring lalabas dito na usok. Kasi pag puno ito, ibig sabihin, pag may laman yan, pag may laman pa ito, ibig sabihin,
ganun din kalalim yung nandoon sa ating chamber hanggang dito rin. So kung ang laman nito ay kahanap lang ako ng panukat. Okay, so kung ang laman nito ay ganito ko kataas ang kanyang level, ayan, ibig sabihin, yung nandoon sa chamber, kasi pantay na ito yan, hanggang dito rin ang mantika niya. Pag ito ay na-drain, naubos, itong lugar na to, ibig sabihin, wala na rin laman yung ating burning chamber. Ngayon, mamimili kayo kung gaano kataas ang level na ilalagay nyo sa inyong burning chamber. Kasi dito, nakabase ang ating levelasyon ng ating langis sa chamber, langis dito nyo lang titignan sa lugar na ito. Ulitin ko, kung gaano kataas ang level nito, halimbawa ganyan, ganon din kataas ang langis na nandoon sa ating burning chamber. So dito makikita nyo kung gaano karami yung nasa loob ng chamber. Kaya may iwasan natin yung mag-overfeed o magkaroon ng overflow. So malinis din ito, walang nalabas na usok dito. Natatrap siya rito kasi loaded dito itong lugar na to. Then dito pantay siya ron sa burning chamber. So ganun lang kasimple ang ginawa kong design ngayon. So ayan siya. Nasa number ano lang yan. Yan. Number 3 lang. Pero napakalakas ng kanyang performance. Kung tatanggalin natin yung kawali, ganito yung itsura ng kanyang apoy sa number 3. Ngayon kung ito todo natin, lalagyan natin sa number 8. Ayan. Masyadong malakas po ito. Ayan ang kanyang performance. Pagka ganyan medyo kinakapos na yan ng mantika, kaya lalagyan natin. Tingnan natin kung magbabago yung performance niya pag nalagyan na natin. Ayan o, pagka nalalagyan yan, kusang nababa rin yan. Kasi naghahanap siya ng levelasyon papunta sa kabila. Masyadong malakas tong ano na ito. Itong ginawa ko ngayon. Pero pag nilagyan natin yan ng kawali, nagbabago ng performance yung ating burner. Pag pinalagyan natin ito, nagkukulay asul yan. Ayan. Medyo ng mga asul yan pagka naipasok natin yung ating kawali. Kaya naglalabasan sa mga gilid. Masyado lang maliwanag dito, kaya hindi natin masyadong dito. So ganyan siya kalakas. Kung wala yung protection na yan, na yung anti-apo protect na yan, agip yan yung buong kawali na yan. So pagka ganyan, masyadong malakas ang ating feed, kaya bababaan natin. Lalagay lang natin sa pinaka-normal niya hanggang number 3, hanggang 5, 3 to 5 lang okay na. Malakas na yung performance niya. Lumalabas na nga sa number 5 yun. Lumalabas na sa number 5 ang kwan. Ngayon ko ilalagay natin sa 3. Diretso pa rin siya. Blue flame na blue flame siya sa loob. Ilagay natin sa number 4.
Okay, temporary pa lang yung nilagay ko na yan. Babaguhin ko pa yung design na yan. So, abangan nyo yung sunod na update. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Abangan nyo yung susunod na update na gagawin ko rito. Napakalakas ng apoy. Babaguhin ko pa yung design na yan. So, maraming salamat sa subscribers. Sana may napulot kayo idea rito.